Good morning sa tanan ug sa atong mga suking tugminaw sa 98.5 ug sa atong mga padayon nga gasubaybay sa atong nga programa ang Buhing Kamatuoran 101. So this morning atong pagahisgutan karon nga buntag padayon ang ato nga topiko of disciple making church. So here we are today sa pag-discuss mahitungod sa principle ni Jesus, 8 principle ni Jesus Christ sa pag-create sa disciples. So, number 1, selection. His method for evangelism and discipleship is selection. Nag-select siya. Wala siya ga-elect. Take note ha. Ga-select siya so that people matudluan ni Jesus Christ o ma-asisan niya aron nga diin mosangyaw padayon sa pulong ni Jesus Christ. Munang in Acts 4 verse 13, now when they saw the boldness of Peter and John, he perceived that they were uneducated, common men. They were astonished and they recognized that they had been with Jesus. So kabalo sila nga diin kini mga tawhana dili man ni edukado si Pedro ug si Juan. Dili man pud ni sila mga sikat. Pero na-recognize nila ang kini mga tawhana uban ni Jesus Christ. Because these people are selected by Jesus to continue what Jesus started. Munang giingon diha selection. Nga diin mo padayon pagsangyaw, mo padayon sa pandisipulo sa uban. Of course no, dili mga ka-disciple kung di ka mo sangyaw. So, sangyaw sa pulong ni Jesus Christ ug motudlo, mogiya sa uban nga maduol diha sa Ginoo. So, that's the first point. The question, kinsa man ang imuhang giplanuhan nga disipulohon? Sa circle sa church ninyo, kinsa man ang imuhang plano nga disipulohon nga maoy mupuli, time will come. Just like Jesus Christ, kung kaon ta sa Ginoo, human atong tahas. So, kinsa may mupuli nato? Even ikaw, member sa church. So, kinsa may imuhang disipulohon para nga mupadayon sa imuhang task diha sa church or function diha sa church. So, kung wala, pray na sa Ginoo. Nga di na kay makita nga mga new generation sa church. Number 2, dili lang selection. Number 2, association. Jesus Christ building disciples by being with them. Mao gina siya. Dili gyud pwede nga kita ga-distansya. The more nga ga-distansya ganita sa congregation, the more nga sila pod gapalayo sa ato, gapalayo sa buluhaton sa church. So, being with them, ubanan gyud mo sila. Kung unsa, kung pwede, kung naa sila yung mga problema o kung naa sila yung mga kanang gitawag nga mga activity sa ilaha, kung pwede, ubanan nimo sila. And then sa kining gitawag nga mga attainment nila sa ilahang kinabuhi, success, kung pwede present ka dito. Let's say graduation, pwede na ka, ma-appreciate na nila. Being with them. So muna gihimo ni Jesus Christ, uban Jesus Christ sa ilaha. The question is, there are 3 questions. Who are your best non-Christian friends? Doon na ba kay friend nga dili Kristohanon? Who do you know well? Kinsa din nabalaan nimo? What can you do to improve your influence? Unsa may imuhang himuon para nga mo-improve ang imuhang pag-influensya? Mag-vlog ba ka? Dili ba pasabot ha nga maging celebrity gid ka? But we're talking about sa church. Unsa imuhang himuon para nga ma-influensyahan nimo sila? If you think that discipleship can help you, then start.
Dikiti sila. Number kining gitawag diri sa number 3, dili lang no sa selection, association, Jesus Christ nag-uban sa ila, nag-assist sa ilaha. Number 3, consecration, commitment. He needed a willingness to be obeyed and followed. In Luke chapter 9, giingon diha no sa Luke chapter 9 verse 57 to 62, while they were walking along the road, a man told him, "I will follow you wherever you go." Jesus told him, "Foxes have holes and birds have nests, but the Son of Man has no place to rest." He told other men, "Follow me." But he said, "Lord, first let me go and bury my father." 60, but he told him, "Let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God." Go and proclaim the kingdom of God. Muna gisulti ni Jesus Christ. 61, still other man said, "I will follow you, Lord, but first let me say goodbye to those friend or at home. Mo mananghid sa ako sa akong balay. Pabalo sa ako, mosunod ko nimo, Lord." Jesus told him, "No one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God." So unsay point? Ang point is need of commitment, consecration. Mo commit ka diha sa Ginoo. Kung di ka committed sa pag-follow diha sa Ginoo, sa pagpangdisipulo, it's just a kind of simple program nga diin mawala ra sa church. Kaya ang discipleship, unending na siya. Naiuban nga nakoy nakita ang uban nga mga churches nag-start sila discipleship pero wala na pud napadayon, naundang. So ang nahitabo, lahi ang nagdisipulo. Ang nahitabo, pag dili na to madikit na, wala na sila nadikitan sila sa influensya sa kalibutan. Munang we will do our part, our best nga diin kani sila nga mga tao nga gihatag sa Ginoong Dios sa ato madisipulo. Magiyahan sila madikit diha sa Ginoo. Munang we will do things that matters to God. Dili ta anang dili no walay pulos nga mga activities tong kinabuhi nga abi na tuog para sa Ginoo pero dili man day himaya sa Ginoo. So let's take a quick look at the Bible priorities. Number 1, Lord God. Mo ni siya ang biblical priorities, no? In Colossians 1:18, Mark chapter 12 verse 29 to 31. Number 1 gina ang Ginoo. Dili kay mo uli sa Lord, mananghin sa mo tong atong gibasa no sa Luke. Number 2, spouse. Kung minyo ka, ang priority nimo, number 1 si God, number 2 imong spouse. I heard usa ka love story sa usa ka servant, usa ka pastor, lagad sa Ginoo. Sa dihang pagkasal nila, ang iyang gisulti sa officiating minister, sa pagpangutana nga gihigugma ba nimo ni siya? Iyang gisulti, "No, wala na ko na sa gihigugma una. Wala na ko sa gihigugma tungod kay ang una na kong gihigugma ang Ginoo." Ikaduha ni siya. So pero lisod na, no, kung dili makadawat ang uban ana. Number 3, family. Ayaw gyud kalimti ang family. So in 1 Timothy 5:8, kids and immediate relatives mo gyud dapat ma-disciple nimo, madala nimo sa church. Mga priority. Number 4, church, body of Christ. Munay atong mga priority. Number 5, work. Atong trabaho, 1 Thessalonians chapter 4 verse 10 to 12. And then verse 6, others like hobbies and interest in clubs. So iwit na kayo na, no? But subok paminawon nga diin we have our priority. Ang number 6 mo number 1 sa ang Ginoo na ulahin na. So muna subok. So do your priorities align properly or biblically as demonstrated by your calendar and your bank account? So munay lisod kung ang atong priorities lahi. So what changes need to be made? Unsa may kinahanglanon
nato unsa may dapat giingon diri He is to be Lord of our entire life. Ang Ginoo dapat gyud. Number 1 sa atong actions and activities. Number 2 sa atong mga words. 3 sa atong thoughts, huna-huna. 4 atong mga resources, time, money, abilities, possessions. Number 5 relationships. So mo na dapat ang mga actions. What hinders you from being a better witness for Jesus? Unsa may nakababag sa imuha nga dili ka mahimong better witness of Jesus? So unsa man po'y plano nimo nga diin maduol ka da sa Ginoo? Mo engage ba ka niini? Or on the other way, kung the other way na apay lain ni pamaagi, then go. Himuan na siya. So kanilang hinawata nga ang pulong sa Ginoong Dios sa atong mga nabasa karon, nga pahinumdom og mga points, nga pahinumdom kanato. Thank you so much and God bless us.